Nangyari 'to sa bayaw ko, 2 taon na ang nakalipas. Ikukuwento ko 'to sa eksakto kung paano niya sinabi sa'kin. Mukhang totoo naman talaga siya habang kinukuwento niya. At alam mo, pagkatapos ng lahat na naranasan ko, wala akong dahilan para di maniwala sa kanya. Pero kayo na lang ang umusga. Alam mo ba, sundalo ako noon sa English Army. 2 tour sa Iraq, isa sa Afghanistan. Galit na galit ang nanay ko sa buhay na pinili ko. Well, hindi ko naman siya masisisi. Pero alam mo ba kung ano yung pinaka nakakatakot na naranasan ko? Hindi sa gera, hindi sa gitna ng desyerto. Sa gitna mismo ng sibilisadong Europa, sa London. Pagkatapos ng pangatlong tour ko, binigyan ako ng parangal. Apparently, sapat na daw na buhay pa ako matapos lumaban sa Taliban sa bundok. Kaya, inalok nila ako para maging isang Queen's Guard. Ewan ko kung alam niyo yun. Pero sa England, big deal yun. Ang problema, ayoko talaga nun. Imbis na lumaban, doon na ako naka-standby sa harap ng mga gusali. Hindi gumagalaw. Habang may mga turistang in-check na pilit akong pinapatawa. Gusto kong umalis. Pero proud ang nanay ko at tingin niya safe na ako. Pero ang totoo, mas ligtas pa ako sa isang kuweba sa Kabul. Minsan, na-assign ako sa Tower of London. Ilang shift kada linggo. Mga 2 to 3 hours. Depende sa dami ng tao. Paulit-ulit lang ang routine. Lasing. Pasaway na turista. Pakit na mga nagpapatawa. Nakakaumay talaga. Pero, trabaho ay trabaho. Tahimik na lang ako. Isang araw ng summer ng 2012. Mainit. Normal na araw lang dapat. May mga lasing na French na nambubuisit tapos may mga grupo ng lasing na babaeng Russian. Medyo mas masaya yun, inaamin ko. Sobrang init ng pakiramdam ko na parang matutunaw na yung forehead ko sa bungo ko. Tapos dumating ang malaking grupo ng turista. Guided tour daw. Pare-pareho silang may suot na t-shirt na may Big Ben print. Lahat sila may camera. Nagpapapicture. Gumagawa ng nakakatawang mga muka. Yung usual. Pero isa talaga ang tumatak sa akin. Isang babae. Nasa likod lang siya. Hindi siya nagpapapicture. Hindi siya tumatawa. Nakatingin lang siya sa akin. Mga nasa 40s na siguro. Mahabang itim na buhok. Maputla. Siguro English? Akala ko parte siya ng tour. Pero iba siya. Hindi siya umalis nung umalis na yung grupo. Tumitig lang siya sa akin. 2 oras siyang nakatayo. Hindi siya gumalaw. Habang daang-daang turistang dumaan, siya steady lang sa isang spot. Pawis na pawis ako sa init pero siya kalmado pa rin. Wala siyang ngiti. Hindi siya nagpapatawa. Nakakailang. Mga 30 minutes na ang lumipas. Konti na lang ang tao sa paligid. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. Ayan na. May joke na naman. Sabi ko sa sarili ko. Pero hindi. Tumigil siya 2 talampakan sa harap ko. Tumingin siya. Diretso sa mga mata ko. Tapos inangat ang ulo niya pakaliwa. Tapos pakanan. Akala ko nagpapatawa siya. Pero hindi. Iba siya. Iba talaga. Habang hindi inalis ang tingin, unti-unti siyang
Yumuko palapit sa mukha ko. Hindi gumagalaw ang mga paa niya pero parang lumulutang siyang lumalapit. Parang hindi natural ang kilos. Yung ulo niya nanginginig na parang nilalamig. At doon na ako kinilabutan ng todo. Binuka niya yung bibig niya na parang sisigaw. Pero walang tunog. Wala. Wala talaga lumalabas. Nakatayo lang siya sa harap ko. Nakatungo. Nanginginig ang ulo at nakanga na parang may silent scream. Kinilabutan ako. Kahit na may hawa akong bayoneta, nangihina ako. Kumuha ko ng lakas at nagmarcha ako palayo. Bawal kaming gumalaw pero may 10-step rule kami. Umikot ako. Pinikit ko mata ko. Sana wala na siya. Pero pagharap ko, nandun siya sa harap ng mukha ko. Nakatungo. Mas malapit pa sa mukha ko ngayon. Yung ulo niya, nanginginig na mas malala. Make way for the Queen's Guard. Sigaw ko. May karapatan kaming sigawan ng mga humaharang. Pero siya, wala siyang reaksyon. Make way for the Queen's Guard. Sigaw ko ulit. Mas malakas. Wala pa rin. Kaya binunot ko ang bayoneta ko at tinutok sa kanya. Doon lang siya umatras. Tumayo ng tuwid. Umayos ng postura. Pero ayoko na. Nagmarcha na ako palayo. Pagbalik ko sa pwesto ko, hindi ko na siya makita sa peripheral vision ko. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Pero may bumulong sa tenga ko. 10, 9, 8. Sa kanan ko. 10, 9, 8. Tapos sa kaliwa. 10, 9, 8. Tumayo lahat ng balahibo ko. Ganun ba ako katakot? Veteranong sundalo pero parang batang nilalamig sa takot. Tapos lumitaw siya sa harap ko. 10, 9, 8. 10, 9, 8. Paulit-ulit. Pabilis ng pabilis ang bulong niya na parang pasigaw na. Palapit siya ng palapit. Hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo niya. Di ko na kinaya. Lalabag na ako sa utos. Ma'am. Nanginginig ang boses ko. Ma'am, pwede po ba kayong... Biglang may grupo ng maingay na turista ang dumaan. Napatras siya. Tinititigan pa rin ako. Bumulong pa ulit. 10, 9, 8. Tapos dahan-dahan siyang naglakad palayo. Parang wala lang. Nung natapos ang shift ko, ikinuwento ko sa mga kasama ko. Tawa lang sila ng tawa nung una. Pero ang dumating yung commander, ikinuwento nila. Sabi pa nila, "Sir, inabuso po si boss." Natatawa si commander at tinanong kung anong nangyari. Pero habang kinukwento ko, nawala ang ngiti niya. "Tumigil ka," sabi niya. "Nakausap mo ba siya?" "Sir?" Tanong ko. "Anak, kinausap mo ba yung babae?" Ayoko mawala ng sahod, kaya nagsinungaling ako. Hindi po sir." Tumango siya. "Magaling. At kung bumalik man siya, huwag ka magsasalita. Kuha mo." Tahimik ang lahat. Walang biruan. Uuwi na lang daw ako. Matutulog. Bahala na. Ilang araw lumipas. Tahimik ulit. Nakalimutan ko na. Darating pa naman ang girlfriend ko mula Netherlands. Excited na ako. Pero isang madaling araw, 3 a.m. May kumatok na malakas. "Babe, patingin nga kung sino yun." Bulong ko.
Tulog pa rin siya. Ako na lang. Pupungas-pungas pa ako. Sumilip ako sa peephole. Madilim. Kinabahan ako. Sino po sila? Walang sumagot, kundi mas malakas na katok. Binuksan ko ang pinto. Ang tumambad sa akin, ang girlfriend ko. Salamat sa pagsundo sa Heathrow ah. Gago ka talaga. Sabi niya sabay abot ng bag. Tulala ako. Galing pa ako ng Amsterdam tapos nakalimutan mo ako? Hindi ko siya pinakinggan. Kasi, alam ko, may natutulog sa kama ko kanina. Diyan ka lang, sabi ko. Anong meron? Diyan ka lang. Tahimik akong naglakad papunta sa kwarto. Alam ko na dapat walang tao sa loob. Pero may marinig kang hingal. Malalim na hingal. Binuksan ko ang ilaw. At nandun siya. 7, 6, 5. Bulong niya mula sa sulok ng kwarto. Siya yung parehas na babae. Nakatalikod siya sa pader. Nakatitig sa akin. Bumuka ang bibig. Lumapit. Sa bawat takbang niya, sinasabi niya, 7, 6, 5. Tapos bubuka ulit ang bibig niya. Nanginig ako sa takot. Hindi dahil sa pisikal na peligro. Pero parang kukunin niya yung kaluluwa ko. Nung 1 pulgada na lang ang layo niya sa mukha ko. Ano yan? Sigaw ng girlfriend ko mula sa likod. Nagising ako sa realidad. Hinila ko siya. Takbo! Tumakbo kami sa kusina. Kumuha ko ng kutsilyo. Yung babae, unti-unting naglalakad palabas. Yung bibig niya, sobra yung buka. Yung ulo niya, mabilis na nanginginig. Nakatingin siya sa kisame. Dumiretso sa pinto. Lumabas. At doon lang kami nakahinga. Nagkatitigan kami. Umiiyak siya pero alam ko na nakita niya rin. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kasi kung yun nga yun. Countdown ba yun? Countdown ng ano? Medyo nagdalawang isip akong tumawag ng polis pagkatapos umalis ng apartment ko yung baliw. O kung ano man siya. Dumating yung mga polis after mga 20 minutes. Kinuha ang mga statements namin. Pati yung description ng babae. Sabi nila, tumawag lang agad kami pag may nangyari ulit. Ang unang pumasok sa isip ko, si Commander. Binalaan niya ako na huwag kausapin yung babae. Pero kinausap ko. At ngayon, nagigising na lang akong katabi siya sa kama ko. Putya. Paano siya nakapasok sa apartment ko? Ang dami kong tanong. Ang gulo ng utak ko. Kinabukasan, dumiretso ako sa opisina ng commander ko. Sir, sabi ko, maingat na maingat. Kasi, alam mo na, kahit gaano kakupal ang trabahong to, ayoko pa rin mawala to. Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Tumingin siya sa akin mula sa desk niya. Para bang alam niya na agad yung sasabihin ko. Nawala yung emosyon sa mukha niya. Hindi na siya nagtanong kung anong meron. Upo, sabi niya tapos umupo din siya. Sir, ano po kasi? Nahirapan akong umamin na lumabag ako sa patakaran ng Queen's Guard. Kinausap mo siya. Sumagot ka. Seryoso niyang sinabi. Di ba? Sinabi ko lang naman na umatras siya. Yun lang po.
Hindi ko tinatanong kung sinabi mo yung guard command. May iba ka pa bang sinabi sa kanya? Opo. Kung alalahanin nyo, bukod sa make way for the Queen's Guard, nasabi ko rin, Ma'am, pwede po bang... Utang ina naman. Anak. My God. First time ko siya marinig magmura. Sir, sino po ba talaga yung babae? Magpa-file agad ako ng request para makalis ka sa Queen's Guard. Sagot niya habang binubuksan yung drawer niya. Sir? Tanong ko na parang hindi ako makapaniwala. Huwag kang mag-alala. Hahanap tayo ng ibang pwesto para sa'yo. Pero tapos ka na sa pagiging guard. Expect mo yung transfer mo within the week. Sir, pero isa lang namang... Tama na. Pwede ka nang umalis. Hindi na siya tumingin sa akin. Nainis ako. Oo. Pero inisip ko rin. Kung sweldo lang din naman at hindi ko na kailangan tiisin yung mga turista o multo o kung ano man yun, ayos na rin. Lumabas yung bago kong schedule and guess what? Isang shift lang ako sa linggong yun. Sakto lang kasi mag-aalaga ako ng pamangking kong 7 years old na galing pang Birmingham. May plano na ako buong weekend. Dumating ang Huwebes. Wala namang nangyaring kakaiba. Yung girlfriend ko kalmado na. Umuwi na siya pabalik ng Amsterdam ng umaga. Balik na sa normal ang lahat. Yung shift ko noon ay 6 to 10 PM sa harap ng St. James Palace. Usually 2 kami. Pero for some reason, ako lang ang naka-assign from 9 to 10. Okay bro, konti na lang. Sabi ng kasamang guard ko habang papasok na siya sa loob. 9:02 PM. Isang oras na lang. Isang oras na lang ng trabahong to at tapos na. Sarap ng feeling. Isip ko habang nakatayo sa post ko. Tahimik ang gabi. Medyo umuulan na. Expected na yun. 9:30 PM. Ambon. Boring pa rin. 9:45 PM. Lumalakas na yung ulan. Kaya pumasok na ako sa loob. At pagharap ko, na sana hindi ko na ginawa, nandun siya. Kung writer lang ako, baka na-describe ko ng mas poetic kung gaano siya nakakatakot nun. Pero ito na siguro ang pinaka nakakatakot na nakita ko. At veteranong sundalo ako. Nakatayo siya sa may pintuan ng post. Puting-puti ang suot niya. Halos kumikinang siya sa dilim. Pero yung mukha niya, putya, hindi siya nakatingin sa akin. At mas nakakatakot pa yun. Nakatingala siya sa langit. Yung mga mata niya, tumirik na. Pati yung bibig niya, bukang-buka. Hindi na siya mukhang tao. May isang klase ng takot na mas malala pa sa karahasan. Ayun yung hindi mo alam kung ano talaga yung nasa harap mo. Fear of the unknown. Yun yung ganito. 9:49. Sige, 11 minutes na lang. Lumapit siya. Hakbang. Isa pa. Hanggang nasa 2 talampakan na lang ang layo niya. Yung pagkakayuko niya. Yung panginginig ng ulo. Pamilyar na sa akin. Yung ulo niya mabilis nang nanginginig. Tapos yung bibig niya, grabe. Parang bumubuka pa lalo. Hanggang sa parang nasusugatan na ang gilid ng mga labi niya. Walang tunog na lumalabas. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. At gabi pa. Imaginein mo. Nakatayo kang hindi gumagalaw tapos may babaeng multo sa harap mo. Duguan ng labi. Nakatingala. Nanginginig. Nakanganga. Wala kang kasama.
Wala kang marinig. 9:54 p.m. Putya naman. Tapos, parang narinig niya isip ko. Bumaba ang mata niya at tinignan ako. Napaatras ako. Sinara niya ang bibig niya. At I swear, parang mas gusto ko pang bukas yung bibig niya. Sinimulan niyang ibuka at isara ang bibig niya. Mabilis. Parang may kinakagat siyang invisible. Tumutunog ang ngipin niya. Parang magkakabasag-basag. Hindi ko na kinaya. Tigilan mo na! Sigaw ko. Tumigil siya. Tumayo ng tuwid. Tapos ngumiti. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Paulit-ulit niyang binubulong habang nakangiti. Anong ibig sabihin yan? Ano ba? Halos iiyak ko na. Gusto ko na siyang alugin. Sapakin. Tanungin. Basta maintindihan ko lang. 9:58 p.m. Ano yan? May sumigaw sa likod ko. Si Commander. Tumakbo siya papunta sa akin. Wala siyang pakialam sa babae. Kinausap mo ba siya? Ako. Kinausap mo ba siya? Tangina naman. Hawak niya uniforme ko. Opo. Anong huling numero? Tanong niya sabay binitawan ako. Sir? Anong huling numero niyang binanggit? 0 ba? Hindi po. 1. Tumigil siya sa 1. Bakit po ba? Nakatayo lang ang babae. Nakangiti. Nakatingin sa amin. Tapos lumapit siya. Dumaan siya sa gitna naming dalawa. Huwag kang magsalita. Kahit ano. Kahit ano. Sabi ng Commander. Takot na takot. Humarap siya kay Commander. Nasa mukha niya na. Mula sa likod. Kita ko yung bibig niyang bukang-buka na naman. Umalis ka na. Bilis. Ako na ang bahala dito. Sabi niya sa akin. Sir, di ko po kayo maiiwan. Umalis ka na. At wag mo na siyang kakausapin ulit. At alam mo, iniisip ko lagi na matapang ako. Pero nung oras na yun, ang gusto ko lang, tumakbo. Kaya yun ang ginawa ko. Wag mo na siyang kakausapin ulit. Huling sigaw niya habang papalayo ako. Alam ko maraming parte ng kwentong to ay parang kalokohan na. At gets ko naman. Kasi kung babalikan mo, pwede ko namang iparesto yung babae. Baka nga pwede ko siyang patayin kung kinakailangan. Pati na rin si Commander. Pero, alam mo, kapag nandun ka na sa isang sitwasyon na napaka-imposible at hindi ka panipaniwala, hindi ka na talaga makakapag-isip ng tama. Mawawala lahat ng logic. Uuwi ka na lang. Maliligo ng malamig habang siguradong nakalak ang mga pinto. Tapos, hihiga sa kama at mananalangin na sana panaginip lang yun lahat. Kinabukasan, nag-text ako sa kasama ko sa shift. Tinatanong ko kung okay lang si Commander. Ang reply niya, yeah, bakit naman hindi? Ibig sabihin buhay pa siya. At para sa akin sapat na yun. Tapos na ako sa buhay na yun. Dumating ang pamangkin ko ng Biyernes. At ako ang bahala sa kanya buong weekend. Sa totoo lang, hirap ako mag-alaga ng 7 taong gulang. Nakakabaliw. Pero at least hindi ko na naisip yung nangyayari. At anyway, may transfer papers na ako. Wala na ako sa trabaho sa guard. Buong araw ng Friday, dinala ko si Ashley sa mga lugar na gusto niya. Sobrang nakapagod pero sulit naman. Kinabukasan, Saturday, gumawa ako ng breakfast at nanood kami ng cartoons.
Pagkatapos pinanood namin yung Catwoman. At nag-costume pa siya bilang si Catwoman. Kasi favorite niya daw. Hindi talaga ako sanay mag-alaga ng bata. Pero naupo na lang ako sa sofa at nakatulog. Ginising niya ako. "Tito," sabi niya. "Tito, laro tayo." May hawak siyang lumang walkie-talkie ko. Sobrang favorite ko yun nung bata pa ako. "Sige," sabi ko. "Check natin kung gumagana pa to." Lumabas ka muna ng bahay. Tignan natin kung hanggang saan ang signal. Tumakbo siya palabas. Sobrang excited. Binuksan ko yung walkie-talkie. May static. Ibig sabihin, gumagana pa yung battery. Kailangan ko lang hanapin yung tamang frequency. "Ashley, do you copy? Over." Ilang ulit kong tinry. Tapos may narinig ako. "Ashley, do you copy? I repeat, do you copy? Over." "Hero." Yun lang yung narinig ko. Mahina. "Ashley, dapat may over ka sa dulo," sabi ko habang natawa. "Hero." Narinig ko ulit. Ano ba yan? Sira na ata tong laro na to. Tinanggal ko yung battery. Binugahan ko kahit wala namang silbi. At binalik. "Okay. Catwoman Hero. Do you copy now? Over." "Zero." Nahulog ko bigla yung walkie-talkie. Hindi boses ni Ashley yun. At hindi Hero ang narinig ko. Zero pala yun. Si Ashley. Dali-dali akong tumakbo palabas. At pinagsisisihan ko kung bakit ko siya pinayag lumabas mag-isa. Nasa yard lang siya. May hawak na walkie-talkie. Mahigpit ang pagkahawak. Sa harap niya, nakatayo yung babae. Yung babae. Nakayuko siya. Yung mukha niya halos katapat na ng mukha ni Ashley. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yun ang mabilis na binubulong ng babae sa mukha ng pamangkin ko. Kapag ako, ginugulo mo, kaya ko pang tiisin. Pero bata, yung pamangkin ko, hindi ko na kinaya. Tumakbo ako papunta sa kanya at binangga ko siya ng buong lakas. Sigurado akong nasaktan siya. Pagbagsak namin, agad kong inangat si Ashley. "Okay ka lang?" Sigaw ko. "Hinawakan ka ba niya?" Hindi ko napansin na halos sinisigawan ko na siya at nanginginig pa habang hawak ko siya. Umiiyak si Ashley. Sobrang lakas. Hindi na siya makasagot. "Pasok tayo," sabi ko. Paglingon ko sa babae, nakahiga pa rin siya sa lupa. Pagkapasok namin sa bahay, dumiretso kami sa bintana. Unti-unti siyang tumayo. Pagharap niya sa amin, tuguan ang ilong niya. Pilay na siya. Pero wala siyang pakialam. Halos hindi ako makagalaw. Tumatawag na ako ng pulis habang yakap ko si Ashley. "Don't worry, baby. Everything's going to be fine." Bulong ko sa kanya. Lumapit ang babae sa bintana. Hindi na siya nakatingin sa akin. Sa bata na siya nakatingin. Kay Ashley. Mas lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Yung babae. Bumaba pa lalo. Halos dumikit na siya sa salamin. Isang manipis na bubog lang ang pagitan niya kay Ashley. Pipigilan ko na sana makita pa siya ni Ashley at dadalhin ko siya sa ibang kwarto. Bumuka ang bibig ng babae. Pero agad din niyang sinara. Nang may ngiti. Tapos bumuka ulit. Ngiti. Bukas. Ngiti. Paulit-ulit. Sobrang bilis. Halos hindi mo na makita yung mata niya habang nagpapalit siya ng ekspresyon niya. Parang hindi na tao. Para siyang nasisira. "Alis na tayo dito," sabi ko kay Ashley. Binuhat ko siya at dinala sa kwarto. Dumating ang pulis after 15 minutes. Nilibot nila ang lugar at may nahuli silang babae na tugma sa description ko. Dinala ako sa presinto para mag-identify. Pero bago yun,
Kailangan ko munang ihatid si Ashley sa sakay ng tren. Gusto na siyang kunin ng nanay niya. Hindi ko naman siya masisisi. Inasikaso ko muna siya sa estasyon. May isang mabait na train conductor na nagsabi na siya na ang bahala sa pamangkin ko. Hawak niya ang kamay ni Ashley. Sabi niya, ipapakita niya lahat ng cool parts ng tren. Ngumiti si Ashley. Sa wakas, habang palis ng tren, inilagay ng konduktor si Ashley sa may hagdanan. Magbabay ka na sa tita mo, sabi niya. Bye Ashley. Call mo si mami pagdating mo ha, sabi ko. Hindi siya sumagot. Gets ko naman. Takot pa rin siya siguro. Habang ina-announce na yung final boarding, bumukas ang pinto para makapasok sila sa tren. Hindi pa rin gumalaw si Ashley. Tumingala siya sa konduktor. Pasok na tayo, honey, sabi nito. Bumuka ang bibig ni Ashley. Nakatingala pa rin. Pasok na. Aalis na tayo, sabi ulit ng lalaki. Pagpasok nila, narinig ko ang sinabi ni Ashley. 10, 9, 8. Matagal-tagal na din ako nagtatrabaho sa isang cleaning company. Marami na din ako nakita at naranasan na kakaiba. Pero wala yun kung ikukumpara sa nangyari sa lumang bahay ng mga De Los Reyes. Hanggang ngayon, gumagapang pa din sa akin yung alaala ng araw na yun. Pinapanalangin ko na sana makalimutan ko na yung pakiramdam na parang may nakabantay sa akin. Nagsimula to tulad ng karaniwang trabaho lang. Pumanaw si Mrs. De Los Reyes isang linggo na ang nakakaraan. Gusto ng pamilya na linisin yung bahay para may benta. Malaki yung bahay. Isang lumang gusali sa gitna ng kawalan. Napapaligiran ng makapal na gubat na parang sumisipsip ng liwanag ng araw. Parang agad mo mararamdaman na may mali pagpasok dun. Ang hangin, sobrang bigat at amoy bulok. Napaka-uncomfortable. Bawat takbang ko kumakaluskos yung sahig. Umuukit sa mga bakanting silid. Tanging tunog lang ng hangin sa mga sira-sirang bintana ang maririnig. Nagsimula ako sa sala. Nilinis ang mga muebles at nagwawalis. Pinipilit huwag pansinin yung kabog sa dibdib ko. Habang nag-iikot ako sa isang kwarto sa taas, may nakita akong isang malit, luma at leather-bound na diary na nakasalid sa ilalim ng maluwag na sahig. Mukhang matanda na talaga yung diary. Dilaw na at marupok na yung mga pahina. Gutay-gutay na rin yung itsura nito. Sa simula, hindi ko binigyan ng pansin. Akala ko baka photobook o diary lang to ng pamilya. Pero nung binuksan ko to, parang nagbago agad ang hangin sa paligid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, isinusulat ko ito upang ikwento ang mga kalagimang naganap sa nayon ng Bicol. Sapagkat ang aking kaluluwa ay hindi mapanatag hanggat hindi nalalantad ang katotohanan. Nagsimula to sa mga bata. Ang kanilang tawanan ay naging hiyawan. At ang kanilang mga mata naging itim na parang gabi. Isa-isa silang nilapa ng sumpa. Nagsasalita ng mga wikang hindi maintindihan. Gumagapang sa lupa parang mga ahas. Nung una, akala namin sakit lang to. Ngunit hindi galing ito sa mundo natin. Gawa ito ng mga demonyo mismo. Biglang lumamig ang silid. At lumingon ako. Akala ko may tao sa likod ko. Pero walang laman ng bahay. Nag-iisa ako. Nilunok ko na lang ang kaba sa lalamunan ko. At pinilit ang sarili na magpatuloy. Tinawag ako sa nayon na mamatay ang unang bata. Ang kanyang katawan nakatiklop sa di pangkaraniwang paraan. Ang bibig nakanganga sa tahimik na hiyaw. Bumulong ang mga taga-nayon tungkol sa demonyo. Sa isang masamang nilalang na dumating sa aming lupain. Hindi ako naniwala. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay hangal. Nabigo ang unang eksorsismo. Diyos ko, tulungan mo ako. Walang nangyari sa mga salita ng ritual. Ang bata ay tumawa.
Isang tawang hindi kanya. Nagsalita ito sa tinig ng libo-libong ahas. Tinutuya ang Diyos. Tinutuya ang aking pananampalataya. At pagkatapos, namatay siya. Ang kanyang katawa'y naging malamig at matigas sa aking mga bisig. Pagkatapos kong basahin yung unang part ng diary, sinarado ko to at hindi makapaniwala. Parang may mali. Ramdam ko sa sikmura yung unti-unting paglala ng kaba. Pero hindi ko mapigilang basahin pa. Binuksan ko ulit yung diary at sinilip ang mga pahina. Lalo pang nagulo ang mga sinulat ni Padre Agustin habang tumatagal. Punong-puno ng mga panalangin sa Latin. Tila desperadong nakahawak sa kanyang paniniwala. Bigla, may narinig akong malakas na lugotok sa likod. Natakot ako at nahulog ang diary sa sahig. Lumingin ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Pero wala namang tao ron. Parang gumagalaw yung mga anino sa isang hindi natural na paraan. Parang may kasama ako. Pinulot ko yung diary na nanginginig ang mga kamay ko. Gusto kong huminto, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin para magpatuloy. Binasa ko ulit ang huling sulat na may petsang October 31, 1910. Nawala na ang nayon. Nakuha na ng demonyo ang lahat. Lalaki, babae, bata. Kumakalat ito sa kanila parang salot. Nag-iiwan ng kamatayan at kabaliwan. Narinig ko na ang tinig nito sa aking panaginip. Bumubulong, tumatawag. Alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi na to laban ng pananampalataya. Ito'y laban para mabuhay. Haharapin ko ito ngayong gabi. Naway ang bukal mong kalooban ay mangyari. Kung ito na ang huling mga salita ko, mabatid na lumaban ako. Kahit alam kong walang saysay. Ang huling linyang nakasulat ay nanginginig. Naririnig ko na. Paparating na ito para sa akin. Pagkatapos kong magbasa, lumakas ang hangin sa labas at tumampas to sa mga bintana. Yung bahay parang umungol. Umuugong yung sahig na parang may mabigat na bagay na gumagala dito. Hirap akong huminga at gusto kong tumakbo, pero para bang nanigas sa mga pako. Pagkatapos, may narinig ako mga bulong. Una mahina lang, parang hangin sa mga bitak. Pero palakas to ng palakas. Pilit at hindi maintindihan. Mga salitang hindi ko masyadong naiintindihan. Parang kumakamot sa mga balat. Pareho yung wika sa sinulat ni Padre Agustin. Demones ante fenuit. Dumilim ang silid. At parang gumalaw yung mga anino sa pader. Parang buhay na buhay. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. At umatras ako papunta sa pinto. Kapit na mahigpit ang diary. Pero doon ko siya nakita. Sa isang sulok ng silid. Nakasilip sa dilim. May figurang nakatayo. Matangkad. Maputla at payat. Na may itim at walang pusong mga mata. Hindi siya gumalaw. Pero ramdam ko yung malamig na tong titig. Parang puno ng mga masasamang hangarin. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Hindi ko maalis ang titig ko sa nilang sa sulok. Tapos, ngumiti siya. Yung ngiti niya, sobrang haba at hindi ka panipaniwala. Hinati niya ang mukha niya. Ipinakita yung mga panga na punong-puno ng mga matatalim at maitim na ngipin. At nagsalita siya sa isang boses sa sobrang lalim. At parang kumakalas ko sa utak ko. Fiat voluntas tua. Tumakbo ako. Sobrang bilis. Pababa ng hagdan. Sa madilim na hallway. Palabas ng pinto. Hindi ako huminto hanggang nasa kotse na ako. Isinara ko yung pinto at nanginginig habang hinahanap ko yung susi. Habang papalayo ako, nakatingin pa rin ako sa bahay sa side mirror ko. At yung madilim na bintana, para tong mga matang sumusubaybay.
Hindi na talaga ako bumalik sa bahay ng De Los Reyes. Nag-resign ako kinabukasan. Lumipat ng bayan. At sinubukang kalimutan lahat ng nabasa ko sa diary na yun. Pero hindi ko maalis sa isipan na parang may sumusunod sa akin. Dumadalaw pa rin yung mga bulong tuwing gabi. Gumagapang sa panaginip ko. At pinupuno ang isip ko ng mga sinaunang salita na hindi ko maintindihan. At ngayon, habang sinusulat ko to, ramdam ko pa rin na may nakabantay sa akin. Parang may nakatayo sa sulok ng silid. Nanonood. Nakangiti. Naririnig ko na. Papunta na to para sa akin. Hindi namin pinansin ang mga palatandaan. Sa katunayan, ang unang senyales ay hindi man lang namin inakala na may kaugnayan. Naalala ko nung araw ng mga bayani. Nasa sementeryo kami sa barangay San Isidro. Binibisita ang puntod ng lolo ko sa tuhod. Napansin ko na sa katabing bahagi ng sementeryo ng mga bata, may ilang puntod na may asul na mga bato sa ibabaw. Mga batong ilog na kasing laki ng holin. Magkakaiba pero pare-pareho makintab ang pagkaasul. Hindi sila mukhang pininturahan at sobrang natural na kulay na parabang gano'n na talaga silang nabuo. Isang araw, sinubukang gisingin nila Ernesto at Lisa si Jomar para mag-almusal. Pero wala siya sa kama. Nainis nilang hinila ang kumot at tumambad sa kanila ang isang asul na bato sa gitna ng kama. Agad silang nagsagawa ng paghahanap. Maliit lang ang aming barangay sa silang. At nasa paanan nito ng isang malawak at masukal na gubat. Kaya alam namin na mahirapan sila sa paghahanap. Naalala ko, bago ako pumasok sa trabaho ay sumama ako sa paghahanap. At pag-uwi ko'y muli akong lumabas kasama ang karamihan sa matatanda sa lugar. Pero hindi namin siya nahanap. Ni Anino, wala. Nang unti-unti nang nawalan ng pag-asa ang mga kabarangay, ang pamilya na lang nila ang patuloy na naghahanap. Doon naman nawala si Sofia, anak ni Mang Tonyo at Aling Mercy. Naglalaro lang siya sa bakuran. At sa isang iglap ay wala na siya. Yung duyan na sinasakyan niya ay gumagalaw pa nung huling makita. At may naiwan na naman. Isang asul na bato. Muling nagsagawa ng search party. Pero gaya ng kay Jomar, hindi rin siya natagpuan. Wala pang isang linggo, may isa na namang bata ang nawala. Parehong kaso pa rin. Isang asul na bato ang naiwan. Sa mga nagdaang 6 na buwan, 157 bata na ang nawala. Tanging mga asul na bato at mga tanong lang ang naiwan. At wala kahit isa sa kanila ang nakita pa. Ang mga pamilyang may maliliit pang anak ay nagsimulang matulog sa covered court ng paaralan. Umaasang maliligtas sila ron. Pero nawawala pa rin ang mga bata pagsapit ng gabi. Kahit may nagbabantay. Kahit walang naririnig na mga ingay. Mula't simula, hindi naman malaki ang aming barangay. Pero dahil sa mga nawawala at sa mga pamilyang lumipat bago pa mangyari sa kanila, halos 100 tao na lang ang natitira. Nang mawala si Junjun, ang huling batang natitira, nung nakaraang linggo, inakala naming tapos na ang lahat. Umupo ako sa kusina, umiinom ng kape habang natutulog pa ang buntis kong asawa. Tinatapos ang tawag para sa truck na magdadala ng gamit namin papuntang Maynila sa susunod na linggo. Pagbaba niya mula sa hagdan, tahimik siyang lumapit at inilapag ang asul na bato sa mesa sa tabi ko. Sabi niya, natagpuan niya daw to sa ibabaw ng tiyan niya paggising niya kanina. 5 taon na din na nakalipas. Napatira ako sa isang lungsod sa parteng Maynila.
Isa akong naitolba akong tawagin. Pag nakatulog na yung mga housemates ko at wala na akong makausap, nababagot talaga ako lalo na pag madaling araw. Para malibang ako, madalas ako naglalakad-lakad na mag-isa sa gabi para magpahangin at magmuni-muni. 4 na taon na akong ganito. Naglalakad-lakad sa gabi nang walang dahilan para matakot. Lagi kong biro sa kasama ko sa bahay na kahit yung mga adik dito sa lungsod, tropa ko na kasi di nila ako ginagalaw. Pero nagbago ang lahat sa loob ng ilang minuto isang gabi. Miyerkules nun, bandang 1:00 o 2:00 na madaling araw. Naglalakad-lakad ako malapit sa isang park na madalas binabantayan ng mga pulis. Medyo malayo sa apartment ko. Tahimik ang gabi. Kahit pa weekdays, halos walang sasakyan at walang ibang naglalakad. Tulad ng mga nakaraang gabi, walang tao dito sa parke. Lumiko ako sa isang maliit na eskinita para bumalik sa apartment nang mapansin ko siya. Sa dulo ng eskinita, may isang lalaking sumasayaw. Kakaiba ang sayaw niya. Parang waltz. Pero sa bawat galaw niya, may isang hakbang siyang matalas na pasulong. Para siyang nagsasayaw habang naglalakad. Diretso papunta sa akin. Akala ko lasing lang siya. Kaya lumayo ako ng konti sa gilid ng kalsada upang bigyan siya ng sapat na space para makadaan. Habang papalapit siya, napansin kong elegante ang kanyang mga galaw. Matangkad siya, payat at nakasuot ng lumang Amerikana. Mas lumapit pa siya at doon ko naaninag ang mukha niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Bahagyang nakatingala ang ulo. Nakatitig sa langit. Nakangiti siya. Isang hindi natural at halos parang cartoons ng ngiti. Sa pagitan ng kanyang mga mata at ngiti, napagpasyahan kong tumuwid ng kalsada bago pa siya makalapit ng husto. Hinalis ko ang tingin ko sa kanya habang tinatawid ko ang walang taong kalsada. Pagdating ko sa kabilang bangketa, lumingon ako pabalik. At agad ako natulala. Tumigil na siya sa pagsasayaw. Nakatayo siya. At yung isang paa niya, nakatapak sa kalsada. Eksakto kung saan ako tumuwid. Nakatapat siya sa akin pero nakatingala pa rin siya sa langit. Nakatitig pa rin at nakangiti. Nanginginig na ako sa takot. Naglalakad akong muli. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi siya gumagalaw. Nang makalayo ako ng kalahating bloke, tumingin ako sandali sa daan. Sa harapan ko, wala pa ring ibang tao. Ngunit nang bumalik ang tingin ko sa dating kinatatayuan niya, nawala na siya. Panandalian ako nahinga ng maluwag. Hanggang sa mapansin ko siya. Nasa kabilang panig na siya ng kalsada. Bahagyang nakayuko. Para bang nagmamasid. Sa kabila ng dilim at distansya. Sigurado akong nakatingin siya sa akin. Hindi ako tumalikod ng higit sa 10 segundo. Imposibleng makagalaw siya ng ganong kabilis. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Kaya ilang saglit ako napatitig sa kanya. At bigla siyang gumalaw muli. Malaking hakbang. Pasayaw. Ngunit pasimpleng lumalapit. Para siyang karakter sa lumang cartoons na patagol lumalapit sa isang tao. Pero mabilis. Sobrang bilis. Gusto kong sabihin tumakbo ako agad. O humugot ng armas pang self-defense. Pero hindi ko nagawa. Nanatili lang ako nakatayo. Nanlalamig sa takot. Habang unti-unti siyang lumalapit. At bigla siyang tumigil. Isang dipa na lang ang layo mula sa akin. Nakatitig pa rin sa langit.
Nakangiti pa rin. Nang sa wakas ay nakuha kong ibuka ang bibig ko. Ang nais kong isigaw ay, "Anong gusto mo?" Sa matigas at matapang na tono. Pero ang lumabas lang ay isang mahina at basag na boses. Ano? Hindi ko alam kung nakakamoy ang mga tao ng takot. Pero tiyak ako na kaya nila itong marinig. Kasi narinig ko ito sa sarili kong tinig. At mas lalong lumakas ang kaba ko. Pero wala siyang naging reaksyon. Tumayo lang siya ron. Nakangiti. At pagtapos ng tila napakahabang sandali, unti-unti siyang lumingon. Sobrang dahan-dahan. At naglakad palayo. Sumasayaw ulit. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Ayaw kong tumalikod. Pinanood ko siyang lumayo. Hanggang sa halos hindi ko na siya makita. Pero napansin ko ang isang bagay. Hindi na siya lumalayo. Hindi na rin siya sumasayaw. Kitang-kita ko sa malayo ang kanyang anyo. Lumalaki to. Papalapit siya. Mabilis siyang tumatakbo papunta sa akin. At tumakbo na rin ako. Mabilis kong nilabas ang sarili ko mula sa eskinita. At bumalik sa mas maliwanag na kalsada na may dumadaan na sasakyan. Nang lumingon ako, wala na siya. Hanggang makauwi ako. Panay ang lingon ko sa likod. Inaasahan ko makikita ko muli yung nakakabaliw niyang ngiti. Pero wala na siya. Nanatili pa ako sa lungsod na yun ng 6 na buwan matapos ang gabing yun. Pero hindi na ako lumalabas para maglakad muli. May isang bagay sa kanyang mukha na hindi ko makakalimutan. Hindi siya mukhang lasing. Hindi siya mukhang bangag. Mukha siyang baliw. Yun ang pinaka nakakatakot. Pag nakita ka ng tao at hindi mo alam kung ano yung intensyon niya. Dinala ko ang aso ko sa park. Hindi na siya katulad ng dati. Yung mga paa niya at mga kasukasuan, hindi na kasing bilis tulad ng dati. Pero hindi naman niya naging hadlang sa kanya para subukan pa rin. Ako pa mismo ang nagbuhat sa kanya papasok ng passenger seat. Dapat siguro yun na yung unang senyales. Pero hindi ko na pinag-isipan pa. Kasi ilang araw na rin siyang hindi okay. Habang papunta kami sa park, binaba ko yung bintana para sa kanya. At sa isang iglap, lumabas agad yung matanda niyang ulo. Nakalabas ang dila. At parang sabik na sabik sa mga amoy, tanawin, at mga kaibigan naghihintay sa kanya sa park. Pagdating namin, binuksan ko ang pinto. Daan-daan siyang bumaba. Parang batang nag-iingat sa madulas na sahig. Pero tuloy pa rin siya. Tumingin sa akin na parang sinasabi, "Tara, andito na tayo." Tapos, bigla na lang siyang tumakbo-takbo pauna. Hindi naman mahirap pabulin pero masaya kaming naglalakad magkasabay. Napansin ko lang na mas mabilis siyang napagod kaysa dati. Kaya naisip kong bumalik na kami sa bahay. Pero hinayaan ko muna siya makapag-amoy-amoy at makihi sa ilang halaman. Tahimik ang biyahe pa uwi. Ihiniga niya yung malaking ulo niya sa hita ko. Nakatingin sa akin gamit ang matanda niyang mga mata. Mga matang parang nakikita ang kaluluwa ko. Pagdating namin, nakulitan nagbaba sa kanya. Dati, diretso kami sa sofa. Pero ngayon, dumiretso siya sa kwarto ko. Sinundan ko siya. Kasi hindi niya yun usually ginagawa. Umupo siya sa tabi ng kama ko at sinubukang umakyat. Hindi ko naman siya pinapahiga sa kama ko dati. Pero ngayon, maingit ko siyang binuhat at hiniga sa kama. Alam ko na kung ano mangyayari. Salamat.
Lahat ng kailangan ko. Binigay mo, sobra pa. Kapag galit ako, pinapatawa mo ko. Kapag takot ako, nandyan ka para damayan ako. Kapag mag-isa ako, pinapaalala mong hindi ako nag-iisa. Mahal na mahal kita. At sana lang, hindi mo pa kailangang umalis ngayon. Tumingin siya sa akin. Habang unti-unting tumutulo ang luha ko sa kanya. Tapos bigla niyang dinilaan ang mukha ko. Mahaba at marahan. Parang sinasabi, bakit ka umiiyak? Okay lang ako. Okay ka lang rin. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Hanggang sa maramdaman ko ang huling hininga niya. Hawak-hawak ko ang walang buhay na katawan ng matalik kong kaibigan. Ibinigay niya ang lahat para sa akin. Hanggang sa wala na siya maibigay. Pero kahit sa huling sandali niya, naglaan pa rin siya ng oras para sa akin. Ako, lagi akong may oras para sa kanya. Oras na lang ang meron ako ngayon. Kanina, pagkagising ko, nasa paanan ng kamo kang paborito niyang bola. Basa pa ng laway. Naalala ko pa, nung una tayo magkakilala. Tumakbo ka galing sa kwarto mo. Sumisigaw ka ng, Mami, Mami, ano po yung nasa bag niyo? Ngumiti siya at inabot niya sa'yo yung magiging best friend mo habang buhay. Di tayo mapaghiwalay. Nanonood tayo ng mga pelikula. Pag nagsusulat ka ng diary mo, habang nakikipag-usap sa telepono, hindi mo man alam. Nilalabanan ko yung mga halimaw na gustong sumakit sa'yo at gusto kang kunin sa akin. Nakaupo ako sa sulok ng higaan mo gabi-gabi. Binabantayan at pinoprotektahan ka sa mga panahong kailangan mo ko. Yung mga halimaw sa ilalim ng kama mo, hindi sila tumatagal dahil sa akin. Pati yung mga multo sa loob ng aparador mo, hindi ko sila hinahayaang makalapit sa'yo. Ikaw ang buong mundo ko. Niyayakap mo ko at minamahal kahit punong-puno na ng luha yung mga mata mo. Lumipas ang mga taon, niyayakap at pinapansin mo ko ng mas madalang. Pero naintindihan ko naman. Dalaga ka na ngayon at bahagi na lang ako ng naiwan mong pagkabata. Pero kahit na ganun, patuloy ko pa rin nilalabanan yung mga multo at halimaw sa aparador at ilalim ng kama mo. Kahit na unti-unti na akong kumukupas. Natatandaan ko pa din yung araw na yun. Nung harapin mo ang isang halimaw at hindi ko siya malabanan para sa'yo. Unti-unting nababawasan yung ngiti mo sa labi mo. Kumukupas at nawawala yung sigla mo sa katawan. At kalaunan, naging katulad na ng buhok mo yung akin. Tagpi-tagpi at nanlalagas. Hindi ko mapigilang umiyak nung araw na pinunasan mo ang alikabok sa akin. Ibinalik mo ako sa kama mo. Halos hindi na kita makilala dahil sa ginawa ng halimaw sa'yo. Pagkatapos ng maraming taon ng pagkakaibigan, nagsimula na din kita mabigo bilang tagapagtanggol mo at bilang best friend mo. Nung araw na dinala ka na sa ospital, hindi mo ako binitawan. Pero ramdam ko yung unti-unting paghina ng mga kapit mo sa akin. Hindi mo na kayang bumangon na mag-isa mula sa higaan mo. Umiiyak ka, pati si Mami. Ilibing mo kasama si Teddy, Ma. Nagunaw bigla ang mundo ko at napagtanto kong papalapit na ang katapusan. Umubo ka. Grabe yung mga ubo mo. Sinusubukan mong huminga ng buong lakas mo habang binibigay ng halimaw yung huling mga suntok sa'yo. Natabig ako ng nurse sa kama sa pagmamadali para pagalingan at ayusin ka.
At ang tanging nagawa ko lang ay panoorin ka ng walang kalaban-laban. Ang huli kong naalala ay ang mga kamay mo na pinipilit akong abutin. Gusto kong sumigaw sa sakit at takot nang makita kong unti-unting nawawala ang pinakamatalik kong kaibigan. Sa sandaling yun, kinuha mo ang huling hininga mo. Nanalo yung halimaw. Patawad, mahal kong Sally. Nabigo kita. Hindi kita naprotektahan sa halimaw. Ibinalik ako ni Mami sa mga braso mo nung araw na inilibing ka. At hindi niya mapigilang umiyak. Sally, ang pinakamamahal kong best friend. Hindi ka na maghihintay ng matagal. Ang iyong best friend at ang tagapagtanggol mo, si Teddy. Papunta na ako sa'yo. Patawarin mo ako.